Sa vlog na ito, ikinuwento ng grupo ang kanilang pagpunta at pagsundo sa isang beneficiary na si Calenjo Pedro, kasama rin ang ilang kaibigan at supporters. Nabanggit na naroon din ang isang VVIP at muling nagkita ang tinaguriang prince and princess ng kanilang samahan. Habang nasa biyahe, nagkaroon ng masayang usapan tungkol sa mga gamit sa bahay tulad ng TV, washing machine at aircon, pati na rin tungkol sa seguridad ng apartment ni na Beyonce. Ipinakita na mayroong double gate at pintuan kaya ligtas ang lugar. Pagdating sa apartment, binisita nila si Tine at tinanong kung kumusta ang pamumuhay doon. Napag-usapan na may mga nagjo-jogging kabilang ang nanay ni Tine dahil may mga personal na pinaghahandaan gaya ng health at katawan. Nabanggit din na may nalalapit na debut na pinaghahandaan kaya nagiging conscious ang ilan sa kanilang katawan at kalusugan. Nagkaroon din ng usapan tungkol sa pagbabawas ng timbang, kung paano ang tamang proseso ng pagpapayat at kung paano mahirap sunugin ang taba kapag tumatanda na. May banter at biro tungkol sa pagkain, jogging at healthy lifestyle. Nabanggit ang ilang personalities tulad ni na Kuya Micol, Kapatrick Vlogs at Genevieve. Nakasama rin sa jogging at iba pang activities. Nagkaroon ng kulitan tungkol sa mga routines at pagkain, pati na sa mga sikreto ng bisita ni Kuya Ed sa apartment na nagdala pa ng pagkain at nagpakita ng concern. Sa huli, binigyang diin ang pagiging supportive ng kanilang grupo at pagkakaroon ng positibong samahan. Inilarawan si Kuya Eds bilang tahimik ngunit makulit at maasikaso. Pinuri rin ang kanilang pagiging top supporters sa mga vlogs at content. Gusto mo ba na gawin ko itong parang official report style sa Laysay, parang affidavit o incident report? O gusto mo kulay at puno ng excitement na usapan ng umikot tungkol sa inaabangang pasabog sa ganaping debut ni Viviancy? Sa simula ng talakayan, binigyang pansin ng mga host ang kanilang pasasalamat sa mga taga-suporta, subscribers at sponsors ng Kalingap community, lalo na ang mga OFW na walang sawang sumusubaybay. Paalala rin nila ang patuloy na pagsuporta kina Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob upang mas marami pang matulungan. Sa pagpapatuloy, ibinunyag na 2 malalaking sponsor ang naghandog ng espesyal na sorpresa, isa mula Antarctica at isa mula sa US. Ang mga regalo at handog ay partikular na inilaan para sa engranding pagdiriwang ni Viviancy. Dahil dito, mas lalong naging misteryoso at kaabang-abang ang pasabog na kanilang inihahanda. Binanggit ni Kalingap JJ na ang nasabing pasabog ay hindi pa nangyayari sa Pilipinas, kaya't lalong umigting ang hula ng lahat. Kabilang sa mga posibilidad na pinag-usapan ay fireworks display na may nakasulat ng mga espesyal na mensahe gaya ng "Will you be my girlfriend?" o "Will you marry me?" Hot air balloon ride, kung saan posibleng makasakay sina Edsy o ang celebrant at dadalhin sila sa himpapawid bilang highlight ng selebrasyon. Iba pang ideya tulad ng flamethrower o Rocketman style na palabas na hindi pa rin nagagawa sa bansa. Kasabay ng excitement, nabanggit din ang pangamba na baka umulan sa araw ng event dahil ang pasabog ay nakadepende sa tuyong panahon. Kung umulan, maaring malagay sa panganibang plano. Sa huli, nanatiling lihim ang tunay na anyo ng pasabog. Ang malinaw lamang ay ito ay isang engranding handog mula sa mga solid sponsors ni Viviancy, patunay ng kanilang pagmamahal at suporta. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng matinding anticipation hindi lang sa Kalingap community, kundi pati na rin gahanda para sa pasabog na event ng EDC Nation. Petsa ng Vlog, Agosto 2025. Mga tampok na tao, Kuya Edge at mga kasamahan mula sa EDC Nation Kalingap supporters. Nilalalaman ng Salaysay. Sa panibagong vlog, ikinuwento ng vlogger kasama si Kuya Edge ang kanilang paghahanda para sa isang espesyal na kaganapan na gaganapin sa darating na Setyembre 12. Binanggit nila na dumating na ang 50% ng mga gamit na gagamitin sa nasabing selebrasyon, kabilang ang mga ipinadala mula US at ilang sponsor na nagmula pa umano sa Antarctica. Pinag-usapan din nila kung anong klase ng event ang nais gawin. Magiging simple lamang ba ito, may malaking pasabog, o posibleng may sorpresa na hindi inaasahan? Kaya't humingi sila ng opinyon mula sa mga manonood tungkol sa nais na setup. Habang tumatakbo ang vlog, nagpaabot sila ng pasasalamat sa mga sponsors at supporters mula sa iba't ibang grupo tulad ng EDZ 101, FEBC Marathoners, Atigang Marathoners, EDZ Nation, Mahilokanong Solid EDZ, Inamos International at EDZ Worldwide. Pinuri nila ang walang sawang suporta at pagbibigay ng oras sa panonood ng kanilang uploads. Binanggit din na may mga espesyal na okasyon tulad ng birthday ni Betsy at birthday ni Benzi kung saan nakatakdang may mga pasabog
at sorpresa. Subalit nagbigay rin ng babala ang vlogger tungkol sa mga risk kung umulan o hindi maging maayos ang setup. Sa kalagitnaan ng talakayan, napag-usapan ang mga kakaibang ideya gaya ng flamethrower, rocketman at hot air balloon rides na inilalarawan bilang pang-premium na karanasan. Bagaman biro at patawa ang dating, ipinapakita nito na inaasahan nilang maging kakaiba at memorable ang selebrasyon. Bago matapos ang vlog, hinikayat nila ang mga manood na bumoto sa pamamagitan ng type numbers, type 1, 2, 4, para sa nais na mangyari sa event, kung ito ba ay tatapusin na sa birthday celebration o ipagpapatuloy pa. Konklusyon, ang vlog ay isang paanyaya at pagpapasigla sa mga supporters ng ED Kalingap community. Pinapakita rito ang kanilang excitement sa paparating na event, pasasalamat sa mga sponsors at pakikipag-ugnayan sa mga viewers sa pamamagitan ng pagboto at pagbigay ng opinyon. Gusto mo sa vlog na ito, ikinuwento ng grupo ang kanilang pagpunta at pagsundo sa isang beneficiary na si Calenjo Pedro, kasama rin ang ilang kaibigan at supporters. Nabanggit na naroon din ang isang VVIP at muling nagkita ang tinaguriang prince and princess ng kanilang samahan. Habang nasa biyahe, nagkaroon ng masayang usapan tungkol sa mga gamit sa bahay tulad ng TV, washing machine at aircon, pati na rin tungkol sa seguridad ng apartment ni na Beyonce. Ipinakita na mayroong double gate at pintuan kaya ligtas ang lugar. Pagdating sa apartment, binisita nila si Tine at tinanong kung kumusta ang pamumuhay doon. Napag-usapan na may mga nagjo-jogging kabilang ang nanay ni Tine dahil may mga personal na pinaghahandaan gaya ng health at katawan. Nabanggit din na may nalalapit na debut na pinaghahandaan kaya nagiging conscious ang ilan sa kanilang katawan at kalusugan. Nagkaroon din ng usapan tungkol sa pagbabawas ng timbang, kung paano ang tamang proseso ng pagpapayat at kung paano mahirap sunugin ang taba kapag tumatanda na. May banter at biro tungkol sa pagkain, jogging at healthy lifestyle. Nabanggit ang ilang personalities tulad ni na Kuya Micol, Kapatrick Vlogs at Genevieve. Nakasama rin sa jogging at iba pang activities. Nagkaroon ng kulitan tungkol sa mga routines at pagkain, pati na sa mga sikreto ng bisita ni Kuya Ed sa apartment na nagdala pa ng pagkain at nagpakita ng concern. Sa huli, binigyang diin ang pagiging supportive ng kanilang grupo at pagkakaroon ng positibong samahan. Inilarawan si Kuya Eds bilang tahimik ngunit makulit at maasikaso. Pinuri rin ang kanilang pagiging top. Paalala rin nila ang patuloy na pagsuporta kina Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rob upang mas marami pang matulungan. Sa pagpapatuloy, ibinunyag na 2 malalaking sponsor ang naghandog ng espesyal na sorpresa, isa mula Antarctica at isa mula sa US. Ang mga regalo at handog ay partikular na inilaan para sa engrandeng pagdiriwang ni Viviancy. Dahil dito, mas lalong naging misteryoso at kaabang-abang ang pasabog na kanilang inihahanda. Binanggit ni Kalingap JJ na ang nasabing pasabog ay